And anyway, ito mga bossing, 10 minutes after 10. Kumusta ho kayo? And eto, pinag-uusapan pa rin ho yung sinasabing traffic. At yan hong traffic na yan talagang nandyan ho yan. At kung paano lutasin ho yan, kinakailangan ho talaga ng emergency power. Marami ho nagtatanong, ikulang pa ba yung regular power ho ng presidente ni si Digong na kinakailangan pa ng emergency power pagdating dyan sa traffic? Alam niyo mga bossing, kaya may emergency power para naman ho'y makakilos ng husto yung mga uupo ho, whether sa DOTC or sa President Digong, kinakailangan ho talaga ng agaran ho. Hindi ho pwedeng regular na sinasabing kapangyarihan. Kaya ho, hindi ho po pwedeng regular na kapangyarihan ng isang presidente at yung ho mga dating gawe kasi irregular ho, takbo, krisis na ho na pagdating ho sa traffic. Kaya nga, pag ito ho'y marasolba ang traffic, marami hong pwedeng gawin. Infrastruktura, marami hong ganon. Tulungan ho ng mga mayors, pakipagtulungan din ho ng mga politiko ho sa Kongreso. Para mabigyan ho ng, ito naman, ay suporta ho. Kung paano ho ay pangasiwaan at pagplanuhan na hindi ho agad-agaran sa loob ho ng 24 na buwan. Importante, makakilos ho agad sila, maluwag ng konti at magbabago ho na mabawasan na ho tayo ng 2.5 billion pesos dyan ho sa traffic na yan. Ako ho'y naniniwala na dumadami ho talagang sasakyan. At hindi ho pinagkakita ng karapatan ng sino man na gusto hong bumili ng sasakyan, karapatan nyo yan. Ang problema, pribilehiyo ang pagmamaneho. At ang pagmamaneho ho kasi, gano'n kinakailangan may mga bagay kang susundin. Ang paggamit ng daan, ang pabili ng sasakyan karapatan, pero ang paggamit ng daan ay pribilehiyo. At kaakibat ng pribilehiyo may mga kondisyones. Tulad na lamang ako'y naniniwala kapag ikay bibili ng sasakyan, siguraduhin mo na ikay may paradahan. Sakaling wala, abay magbayad ka ng malaking buwis. Hindi naman ho anti-poor yan hindi ho anti-poor yan Hindi ho ba? Kasi kita nyo ho, maglakad ho sa umaga. Subukan nyo ho sa umaga. Sa umaga pa lang ho, sa loob-looban ho ng mga inner roads, makikita nyo ho mga sasakyan nakaparada, nakatenga ho lang ginagawa. Ewan natin kung saan ang mga may-ari niyan. Sabi ho na Julie Fragata, live na live, idol, very energetic. That's what I do in the morning. What do you want me to do? Alam ba naman ako'y parang maggaganito, mga kapatid. Hindi po pwede yun. Everything you said is true, sabi ho sa akin ni Bud Arante. Thank you, Bud. And Paul, thank you. And listening from Davao City. Kami ho nagsasabi ho talaga na ang pagbili ho ng sasakyan ay isang karapatan. Subalit pribilehiyo pag ikahoy gumamit ng lansangan at mabigyan ng lisensya na ikay lisensyado sa iyong sasakyan na dinadala. Dahil yung sasakyan mo na yan, pwede maging deadly weapon yan kapag ikay hormentado magmaneho sa lansangan. Kapag ang utak mo'y dorobot, may pagkatarantado at medyo gago-gago ang dating mo niyan, ay putok sa buho, makakapatay ka. Kawawa naman yung pobreng si Pedro. Abay, hahantong sa sementeryo kapag hindi mo inalagaan ang iyong pagmamaneho. Watch my rhyme. Wow, man. Tunog lahat. Ginigising lang ho namin kayo. Seriously mga bossing, ang pagbili ho ng sasakyan talagang yan ho'y karapatan ng ninuman. Subalit ang pagkuha ho ng lisensya at pagmamayari ho ng sasakyan kung saan magpaparada, importante. Tingnan ho natin yan, pribilehiyo yan. Kasi hindi na pribilehiyo pag ginamit mo ang lansangan na parang iyong paradahan. Tingnan nyo ho sa ibang bansa. Sa Metro Manila, ang dami ho mga masasakyan kung saan lang nakaparada. Hindi ho ba? Magalit man ho kayo sa akin. Ang hindi ako pabor, iyon ho mga buksan ho mga subdivision para daanan kasi pag ganyan ho nangyari, nakakaperwisyo rin ako sa mga nagbabayad ng buwis sa real property tax. Pagkatapos gagawin yung daanan, dahil mga putok sa buhong nasa lokal na pamahalaan, hindi nagpaplano, sige lang ng sige. Walang kabusugan, balong malalim yung mga bitukan ng mga yan. Umayos na nga kayo. So, yun hong sinasabi ho natin mga bossing, everything you said is true. Alam nga ba na ako magsisinungaling sa inyo mga bossing? Sige nga. That's why buying a car means prove that you have, sinasabi ho natin, proof
na meron ho kayong paradahan at hindi ho kayo piperwisyo sa inyong mga kapitbahay at gagamitin yung lansangan na daanan ng taong bayan galing sa buwis ni Juan de la Cruz tapos ginagawa nyong parking lot bago ka makaraan ho sa secondary road, going to primary road and then to main thoroughfare sa mga highways and byways. Ewan natin kung makakaabot ka dyan dahil hindi na kumikilos gawa nga ng mga sasakyan kung saan-saan. Ako ho naniniwala ho, itong pagtayo ho ng malalaking mga mall, mga pendeho rin yung mga may-ari ng mga malls niyan eh. Pasensya na ho, magagalit ho ako eh. I heard back ho ng Ramos days. Nung tinatayo yung dambuhalang mall na yan, naging problema na ho yan na foresee na ho ng isang pangalan ho, Alexander Aguirre. Yung siya ho, nasa Capcom, nakita na ho nila, it will create chaos and traffic, lalo-lalo na pag ang mga mall na yan, nandyan na mismo dikit na sa mga lalansangan. Lalagyan mo pa ng mga paradahan, lalagyan mo pa na kung saan-saan. Exit, labasan, pasukan, sige nga. Abay, magkakawindang-windang ang traffic. Kaya kumikita man laki mga putok sa buhong nagmamayari mga dambuhalang mga malls na yan. Hindi naman sila nagpapatayo ng mga lansangan. Hindi naman sila nagpapatayo ng mga ramp, papasok at palabas. Hindi naman nila dinadagdagan ng kalye. Sila yumayaman sa kanilang mga potok sa buho, mga mall owners kayo. Mulmuling kayo mga mukha nyo mamaya eh. Biro lang, hindi ako nagagalit. Sabihin nyo umaga pa lang, I'm just trying to be lively, mga bossing. Watch this. Punta ko kayo ng EDSA. Anak ng tipak ko sa Mandaluyong pa lang, baba ka ng Guadalupe. Eto, traffic na, anong meron? Mall. Himol-mall. Pagkalagpas mo ng konti, pagdating ng Cubao, mall, himol-mall. Makalagpas ka ng konti, pagdating sa may dyan sa sinasabi natin, North EDSA, mall, himol-mall. Abay, magmumukha ng tokmol sa konsumisyon, sa sinasabing traffic. Bakit? Eh, yan ho mga mall na yan, andyan ho yung mga paradahan, pasasasakyan, hindi ba? Ngayon, sasabihin mo, paano mo masolve yan? Hindi naman makikialam yung mga putok sa buhong nagmamayari yung mga mall na yan eh. Naging bilyonary yung mga iho de cabron na yan. Mabuti sana kung nagbibigay ng pera sa gobyerno pag palawakin ng kalsada, yumayaman yun, hinihigop nila. Ang yaman, paglalagay ng mall, perwisyo naman sa taong bayan, lalo-lalo na pag sinasabing, midnight sale! Year-end sale! Mid-year sale! Pero pagdating sa traffic, wala ho silang gagawa. Sila pa hong dahilan ng traffic. Gawa nga yung kanilang mga mall. Sus Mariosep, magagalit ho kayo eh. Kita nyo sa ibang bansa ang mall, looban ho eh. Ang laki ho ng mga parking. Dito ho sa atin, sus Mariosep, pagpasok mo pa lang, mabubuysit ka na. Pag medyo nakita mong traffic, saan? Bakit? May mall! Ayun hong dahilan. Kaya nung una ho, ng mga panahon ng late part of the 80s, marami na hong kumontra dyan sa dambuhalang mall na yan, dyan sa may Mandaluyong. Ngayon, nakikita, natatamasa ho natin, sinasabing consequence or kinahinatnan ng mga nasa unang panahon, nung panahon ni Ramos, may nagsabi na ho dyan, isang Alexander Aguirre. Binulong niya ho sa akin, yan ang dahilan, Ben. And he's retired Philippine Military Academy. He was also once the executive secretary ni Fidel Ramos. Ano ho bang nagawa ng mga mall na yan? Sila hong dahilan. But anyway, tapos dagdagan mo pa pagdating sa mga malalawak na lansangan, meron ka pa mga terminal ng mga bus. Sus Mariosep, pagdating mo sa looban, mga putok sa buho, mga illegal na terminal ng mga jeepney. May mga kabalandra ka pa, mga ipis sa lansangan, mga tricycle, mga pedicab, mga surot. Di ho ba? Nakakabuysit? So ngayon, pag binawalan mo na yan, sasabihin, anti-poor. Purpurin ko yung mga mukha ninyo eh. Bakit? Nagsasabi ho ng totoo. Either you're gonna like me or hate me, I don't care. Get it? As long as I'm gonna say the truth. Get it? Sa Twitter, pabor po ako dyan. Milyon-milyon pong nawawala dahil sa traffic. Dapat po haharangan dyan sa mga emergency power na yan. Sa Twitter, si Moy. Ano ba to? M-O-I. How do you pronounce this name? Moy. How do you pronounce this? Moy. Ayusin mo na kasi Pilipino ka. Moy, amoy. May amoy. Totoo ang sinasabi niyo about sa parking. Grabe po. Si Twitter ulit, Noel C. Dolor, yes, workable solutions darly needed to combat our traffic problem.
Bad traffic truly hampers the efficient economic growth of this country. Thank you, Noel. And then sabi ho ni AJ Lim, si Lim, sa totoo sa Pilipino, Lim. Pag sa Amerikano, Lim. Lim. Ben, ang problem sa kalsada kahit bulok na, hindi na umaandar, nakaparada pa rin. Dapat tinutupi na yan, pinatitimbang, pinakikilo na yan. Tatapon ulit doon sa pansang pinanggalingan yan. Putok sa buho mga yan. Well, anyway, yan. Ito hong sasabihin ho natin. Ako mga bossing, naniniwala ho talaga na ang pag-solve sa problem, serious ho ito. Wala hong halong biruan. Seryosohin ho natin kasi hindi itong emergency power na ho ito, marami ho mapiperwisyo. Ito ho yung kinahinatnan ng mga taong hindi ho nagpaplano. Lalo-lalo na yung mga nasa bleeding hearts noon, nasanay ho sila na yung kapangyarihan parang akala na wala ng katapusan. Ngayon dumating na kung saan binasura ho sila ng 16 million Filipino voters kay Digong, nagulantang sila. Hindi ho ba sinabi na noon, it's the battle of the good and evil. The good, Rojas and Robredo. The evil, si Duterte at Cayetano. Give me a break. Ngayon, sino hong sumisigaw? Hard to get daw si Digong, sabi ni Robredo na si Lenny. What a way to say it. And then nag-aantay daw ho siya, waiting and waiting for Digong to give her an appointment para makipagkita sa presidente. Ang hindi ho maintindihan ni Robredo and Rojas, ngayon si Robredo na lang. Ano bang nagawa ninyo noon? The consequence of your action, you're now feeling the consequence. The consequence of your action is exactly where you are now. Kung marami kang mga sinasabi noon, the battle of the good and evil forces, yung si Digong, si Cayetano, and the good, self-righteous, yellow bleeding hearts kayo, and then nakalimutan ba ni Digong yan? Hindi. Kaya, no invitation please. Don't come to my inauguration, please. You need an appointment, take a number. And then, anong ginawa nitong si Robredo? Nagpag-awa effect. Awa effect. Kawawa naman. Hindi binigyan ng appointment. Bakit? Doon nagsasalita sa Japan. Sabi niya, mag-aantay siya. Hanggang kailan? Makakita lang ng appointment kay Digong. Sabi naman ni Digong, nek-nek niyo, kaibigan ko ng husto ang pamilya Marcos. Ano yan? Masasaktan si Bongbong dahil hindi lang masabi ni Digong, hindi naman ako naniniwala na ikaw nga. Ang akala ko, siya na yun. Sino yun? Si Bongbong. Bakit? Nakaabot ang sumbong sa bonggam-bonggam-bongbong na hindi siya nanalo dahil hindi totoo ang pagkapanalo ni Robredo. Kaya si sumbong-sumbong ng bonggam-bonggam-bongbong hindi naman pinapansin. Sino? Na mga sabihin na ho natin kengkoy kumag at kolokoy sa Comelec na malinis daw ang halalan. Get it? Ang problema mga boss, nagsalita si Robredo, si Lenny sa mga Pilipino sa Japan. Mag-aantay daw siya kung kailan, hard to get. Come on. Just do your job and just be quiet. Ang dami mo mga sinasabi, mga lugaw na mga laylayan ng pantalon, sinturon. Kung ano ba yung laylay na yan, nasa laylayan ka nga ng sinturon. Ilang na pantalon. Ni Digong. Seriously. Mag-antay ka na lang kasi. Just be quiet. Bakit mo binubulgar at sinisigaw sa mundo na hindi ka pinapansin at nagpapapansin ka? Yung bang tinawag ninyo ng araw, the good and the evil forces, sila Digong at Cayetano, pinansin ba kayo? Hindi. Ngayon, ba't ka nagpapansin? Matapos mong bansagan, kayong dalawa ni Rojas? Tapos ano ngayon? Si Mariosep naman kayo. Bakit? Ayos nga po. Sa Twitter ho, sabi ni Sam Serban, tama po kayo dyan dito sa Cagayan de Oro City and traffic po sa CM Recto Highway. Pati mga jeepney drivers, parang sagasaan ka na kahit saan Naku, sis Mariosep, nasa pedestrian, kahit nasa pedestrian lane na. Kung minsan may mga jeepney driver ho talaga mga tarantado
sila ho'y pag nagmaneho, mga hurimentado. Pag medyo sila ay medyo sabihin kulang sa tulog, nagiging barumbado. At kapag lumabas ang kalang asal gago, ba'y naging tarantado. Kaya naman kung magmaneho, hurimentado. Ito yung mga klaseng driver ng mga dorobo. Get it? Get it? Alright. Yan, marami yung kumakaunta ko sa Facebook. Alright, sige ho. Yan ho. Nasabi na ho sa atin mga bossing. Well, anyway, let's talk about something dito ho mga bossing, Natatandaan niyo ba ho si anong pangalan tong Lina na to sa customs? What is the name here, Apple? What's the name of this guy Lina sa customs? Si Alberto Lina. Natatandaan niyo ho ba yung sinasabi ho ni Lina nung araw na yung mga balikbayan boxes na yan ng mga OFW na posibleng pinapasukan nila mga smuggled goods kaya pag medyo tumaas ng halaga ng 10,000 pesos, kinakailang patawan daw ng buwis. Natatandaan niyo ho ba? So sinasabi niya, kapag wala kayong tinatago, wala dapat kayong ikabahala. Kasi hindi tumataas ang buwis sa customs kasi yung mga OFW hindi nagbabayad ng tamang buwis. Padala ng mga balikbayan. Hoy, Lina, makinig ka. Ngayon, sabi ni Lina, nagpapapansin, parang si Robredo rin. Si Alberto Lina at si Robredo nagpapapansin kay Digong. Sabi nitong si Alberto Lina ng Customs na palpak naman, wala namang nagawa sa buwis ng Customs at sabi pa ni Digong, pinakakurap. Ngayon, nagpipresenta itong Bureau of Customs Commissioner si Alberto Lina. Ano hong gusto? Gusto niya raw mga bossing na kung maaari maging traffic czar or MMDA chairman. Can you believe that? Holy Macarena. MMDA chairman? Traffic czar? Naku, Mariosep, hindi mo nga maayos ang customs mo ngayon. Naghahanap ka ba na kukurakot? Ano ba yung kukurakot? Palama. Kukurakakot. Hindi yan. Mali yan. Koko mo, hindi yan. Koko mo, mahaba. Putulin mo na yan sa lalaki mo. Baka dumikit ka chichas dyan. Mayos ka nga dyan. I just trying to make fun, mga bossing. Can you believe this guy named Alberto Lina? Kasalukuyan ho, lalayas na lang sa Bureau of Customs. Nag-a-apply ho. Nagpipresenta. Me. I wanna be. What do you wanna be? Gusto ko maging traffic czar. Kasi mawawala na ako ng trabaho. Wala nang kita. Kaya dito tayo sa traffic. Gusto ko maging czar. Mag-apply ka na lang. Bazar. Doon ka. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Pakiulit. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Itanong mo kay Alberto Lina. Pakiulit mo lang. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Sagot. Alberto Lina, saan ka kumukuha raw ng kapal na mukha, sabi ni Pinoy? Sige, pakiulit nga ulit, bossing. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Hindi ko nga maintindihan kung bakit gusto niya maging maging traffic czar. Gusto niya maging MMDA chairman. Pakiulit nga ulit. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Saka pang uto-uto. Pakiulit. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Talagang gusto mong tawagin uto-uto. Pakiulit. Saan po kayo Sabi ko kumukuha ng kapal na mukha? Uto-utong tao na to. Alam mo kung hindi ka na lang lalayas. Pakiulit. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Sige nga, uto-uto. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Etong tao mo na nilagay mo sa customs na gustong patawan ng buwis ang mga pobreng OFW na likas sa kabutihan at pagbibigay ng mga regalo sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas na sila'y nagtatrabaho sa ibang bansa para sila'y mapagbigay saya sa kanilang pamilya na kahit na paano nagpadala.
Ganun ho talaga ang ugali ng Pinoy. Anong sinabi nitong si Alberto Lina ng September, if I'm not mistaken, to October? Sabi niya, ano daw yung mga balikbayan boxes na yan at 10,000 pesos pataas dapat bigyan ng parusa ay mga taxes na yan. Kasi nakahalo dyan mga smuggled goods. Holy Naku. Sabi ho to. In fact, naging itong si Alberto Bartolina, si Lina, ay, Sus Mariosep, Alberto Lina, sabi niya ho, ito, para kagustuhan niya tumaas, at gusto niya sumisip kay Pinoy. Tatasan niya raw. Isa ka pa, pakiulit. Pinakain mo na ba to? Pakiulit. Yung uto, pakiulit. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Sagutin mo. Pakiulit. O sagutin mo. Saan? Saan po kayo kumukuha ng kapal Anong na mukha? sagot noon? Pakiulit. O, pakitanong nga, Pinoy. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Sagutin mo, Lina. Okay, tanong uli kay Pinoy. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Sagot mo, Lina. Kapal na mukha mo? Nagpipresenta ka maging traffic czar? Ginoo. Magbabalik ho kami, ha? Natatandaan niyo ho ba yung mga Kalinga farmers? Ito ho yung mga magsasaka ho na bumabaho galing Kalinga Apayao. Sila ho'y umaasang tatanggalin ho dito ho ni President Digong ang irrigation fees na sinisingil ho sa kanila. Alam nyo, kinakailangan ho talaga maningil sa irrigation fees. Ito, irrigation fees sa mga magsasaka. Kung ang mga magsasaka ay sabihin natin hindi ho sila kapos. Pero pag ang magsasaka ay kapos at gusto lamang nila magtanim, pagkatapos kailan pagtatanim naman, paano ka tatanim? Bitak-bitak yung lupa. Saan ka aasa? Sahod ulan? Ngayon ho tag-ulan. Ino ho mga panahon tag-init. Ito ho si Alberto, ito siya na ano pangalan din Alberto ba si Padernal? Florencio ba? Florencio Padernal ba 'yon? Tama? O si Florencio, tama ba? Florencio Padernal. Basta mga Florencio talaga, Florencio Abad, Florencio Padernal. Mahihilig sa pera. Ito ho si Florencio Padernal ng National Irrigation Authority or administration. Siya ho yung administrator ho na kung saan panay ho baba ng mga magsasaka galing sa Kalinga Apayao. Kaya ang tawag ho rito, reflexology. Marunong ho maghilot to Taka minamasa-masahin niyo pag ang mga magsasaka medyo bumaba at magkakagulo kasi sa tulong din ng mga sabihin ho natin, mga lay ministers at mga pastor na naawa sa mga magsasaka, bumaba ho sa Maynila para yun nga ho talagang tinigilan ho sila pagbigay ng tubig that time. Nagrereklamo ho sa National Irrigation Administration. Kaya ang hiling ho nila, mga magsasaka, na kung maaari pag-upo ni Digong, wag na silang singilin sa irrigation fee dahil may utang. Alam nyo, ito yung plataforma at dinaban ho nito si Digong at si Bongbong Marcos na kapag sila'y nahalal, ewan natin kung si Lugaw, si Robredo, ganun din. Kasi ang plataforma ho talaga ni Digong, kung maaari, i-waive na ho yun, wag nang singilin sa irrigation fee kapag medyo hindi kayang bayaran. Kumbaga, tulong na lang natin sa mga magsasaka. Ako'y naniniwala na mga magsasaka nahihirapan ho magtanim kapag ikay wala kang patubig Kaya malaking bagay ho talagang patubig. Alam ko ho itong gagawin ho nitong bagong secretary ho na si Secretary Piñol at yung kanyang upong administrator ng NIA, National Irrigation Administration, na yung patubig sa mga magsasaka. Importante ho to. Kaya, Sus Mariosep, ako ho naniniwala rito na kung maaari, bigyan ho ng break yung mga farmers. At tingnan lang ho natin pag pasok ko ng bagong administrasyon. Alam ko ho kasi, yan yung sinasabi ni Bongbong Marcos at saka ni Duterte, ni Digong nung election, na mga magsasaka, kung maaari,
alagaan at yung mga patubig na yan, kung mailibre, gawing libre. So gagawin ho lang pag-aari yan. We wanna look and see yung mga magsasaka ho na medyo mabuhay naman kahit na paano magbabay. 16 million pesos ang utang ho nila, yung sa mga asosasyon ho ng mga magsasakat at yung mga Irrigators Association din. Yung mga magsasaka ho na kabilang ho doon sa sinasabing kooperatiba, naawa ho kami sa inyo. Talaga hong seryoso ho ating sinasabi ho rito. Well, yun ho ang aking gustong bigyan ng ito naman ay talagang pansin sa sektor ng agrikultura. Oy nga pala, yung sino yung sa Cotabato? Si Talino. O isasampahan daw ho ng kaso ng ombudsman eh. Naglalabasan ngayon mga kaso si Talino. Yun hong pangalan nga itong Talino na yan, si Governor. Bilisan mo. Talino to eh. Pangalan ang pangalan nito, nakalimutan ko na. Tralalala Mendoza. Anyway, so may kaso ho ngayon siya sa ombudsman. Pero hindi naman nauukol doon sa mga magsasaka na pinaputukan ho na gusto bigas ang binigay bala. Talking about bala mga bossing, natatandaan niyo ba ho yung laglag baka or tanim bala sa NAIA? Natatandaan niyo ho itong si General Manager Angel Honrado Hamonado Bandihado. Hindi kasama yun. Hindi kasama. Angel Honrado. Sinisisi niya ho ang media. Ang sabi niya ho, kayong mga media, kayo'y mga sinungaling. Pakiulat na sinabi mo, Hamonado Bandihado. Plato, platito, tasat, kutsarita. Abay, sabihin, baso, sama na natin. Para kung nga, kumain ka lang ng pansit mo dyan. Lumamong ka lang ng pansit mo. Puro ka lang satsat eh. Sabi niya ngayon, para daw, itong mga media, nagsulat lang daw noon na yun hong mga masyadong pinalaki ang nag-leak ho, na sinasabi, nagalit ho siya at hindi niya ho masyado binigyan ng yung tanim bala, masyadong sinensationalize daw at yung mga bubong ng NAIA na nagli-leak at yung mga butas nag-collapse sa ceiling, brown out, tanim bala, sabi niya masyadong sinensationalize. Ito ho mga media raw talaga started branding us, talagang tinawag kami na kung ano-ano mga pinagsasabi nila sa amin, lalo-lalo na yung Ben Tulfo na yan. LOL! Laugh out loud. You LOL! You laugh out loud. Ikaw, hindi ka kasi lumalabas dyan sa opisina mo, nagpapakalaki ka ng bombolyas mo eh. Naintindihan mo ba ang tanim bala? Naintindihan mo ba nung magkaroon ng sinasabing brownout? And then sasabihin mo sa media, ang mga media, sabihin na kung minsan natin, mga bleeding hearts din yan, na kumbaga sobra-sobrang balita, pero may katotohanan pa rin. Mabuti sana kung ginawa lang, mabuti sana kung ine-SS. Ikaw siguro mahilig mag-SS dyan sa kwarto mo. Ano bang SS? Hanapin nyo lang sa Google ang ibig sabihin ng SS. Alam mo bang ibig sabihin ng SS? In-SS na lang daw yung storya. Kayo mahilig mag-SS dyan eh. Sige, mag-SS na lang kayo dyan sa loob ng kwarto ninyo. Palamig na lang kayo, mag-SS na lang kayo. Ha? Hindi yung SSS, Social Security System. Ibang klaseng SS. As in, sakay at sausaw. Iba naman yun. Saw. Hindi ba? Ngayon, in-SS lang daw ng media ang storya rito. Kaya raw pinalaki ng husto. Nako, Mariam. Would somebody kick this guy out of the office now? I can't wait any longer. Ayaw ko na magantay pa, Hamonado. Would you just get out of the office now? Come on! Move! Mario Joseph, mabwisit pa tayong pare-pareho. Eto pa sinabi nito mga bossing, sabi ni Honrado na pinsan ho ni Aquino na si General Manager Angel Honrado ng NAIA. Sabi niya, yun daw brown out a blessing in disguise. Tell me about it. Sabi niya, we became more aware of the importance of maintenance. Really now? The succeeding months proved to be non-significant but only to the media. But not to the media. The broken glass panels and the 2x2 meter slab falling, the low water pressure and the wrong spelling in the signages were highlighted for lack of something big. It's because you're dumb. That's it. I mean, can't you understand? Honrado, you
Sabi niya, yun daw hong brownout na nangyari, malawakang brownout, sabi niya, nagbigay lang daw ata sa kanila ng magandang bagay na kung saan ang importansya at kahalagahan ng maintenance. Give me a break. I don't know if I can call you... What am I gonna say to you? Ano sasabihin ko sa iyo, bossing, Honrado? Hindi mo ibig sabihin ng maintenance? Naturalmente, kapag ikay nangangasiwa ng anumang establishmento or sabihin natin struktura, kinakailangan mo ng pangangasiwa at pangangasiwa, pag-aalaga. Ang pag-aalaga ay pagpananatili ng sinasabing walang breakdown kasi lahat ng parte ng mga makinarya mo dyan at equipment mo, teknolohiya, may sinasabing lifespan or kinakailangan magpalit ka or kinakailangan magdagdag ka or di kaya may reserba ka. Yun ang sinasabing nagpaplano. Pag ang taong walang plano, tulad nitong si Amunado ang bandihado at ang natupag ay bandihadong pansit na lang, siguro yun ang tingin ko. Kaya kung ano pinagsasabi, nakakahiya talaga itong pinsan ni Pinoy na to. Wala namang ginawa kundi kapareho din ng kanyang pinsan ang laging sinisisi yung mga nakaraan. Ito, blood is thicker than water. What can you say? It runs in the family. Bloodline. Government bloodline. You put your cousin here, Mr. President, and this cousin of yours says, the media sensationalized everything. Gumagawa pa kami ng istorya ngayon. Parang walang mata yung mga taong bayan. That's a problem with you guys, the yellow bleeding hearts. You know what? I can't wait any longer. I want to see this guy kicked out of their office. Just get out of there, and we'll be happy, and life goes on. I mean, who cares about you? Di ba? Ganyan lang ho eh. Sus Mariosep na nako. Pag hindi ba naiinit ang ulo mo ano pang sasabihin mo? Sabi sa Facebook ito si Lloyd Alan Mitra, madaming pinagawang farm to market road pero wala namang suporta, ayuda sa mga maliliit na magsasaka. Anong silbi ni Alcala o party list gaya ng AGAP? Sinabi mo. Si Aaron Villarreal, Sir Ben, Lina is a forwarding business. It's in forwarding business. I think he doesn't want to solve a traffic but to lift a truck band. Kaya nga gusto yung maging traffic czar para lahat yung mga mga sasakyan yung tatakbo sa lansangan. Yung bang ibig mo sabihin, personal interest. Kaya sa Twitter, si Jeffrey Vargas. Magaling pala ang komedyante si Lina, kapal pa sa adobe ang kanyang face. Sabi naman sa Twitter, si Miss ay kapal na mukha. Such disease is no cure. Give us a break. Sabi ko kay Lina. sa Facebook, Fernando Dulalia. Talaga naman para makapal ang mukha. Si Albertolina. Pag binagsa mo, Bartolina. Albertolina, mag-traffic sa loob ng kulungan. Jesus Mariosep. Sabi naman ho rito, si Sunny Masa, kapal na mukha ni Lina kasama mga palpak na manager sa lipunan. Ito ho nagsasalita sa social media ho ito, hindi ako Sabi ho rito, nanggaling kay Pinoy ang kapal na mukha ni Alberto Lina Idol. Sa Facebook naman ho ito, wag Lina, Sus Mariosep, lumayas ka na dyan. Bagay sa inyo, ang Bartolina. Sus Mariosep. Ay, ang dami pa ho ng mga sagot ho rito. Binigay ho sa atin. By the way, kami ho talagang magsasabi ho sa inyo na inuulit lang ho natin, mga bossing. Ito ang programa natin dito, kuminsan light, and we want to make fun. But seriously, ang programa ho natin talaga, we want you to be critically discerning. Talagang critical ho kayo pagdating ho sa pag-aanalisa ng mga issues. Kuminsan pinagagaan ho natin. Kuminsan may estilo ho tayong kakaiba na hindi ho magkapareho araw-araw. Para wag ho kayo magsawa at kami ho talagang ginagawa ho namin sa tulong ho ng mga staff ho ng Bitag, 10 ng aking mga social media and new media staff na ito ho yung dinadala ho sa inyo mga stories and sometimes we want to make it much lighter. Kaya nilalagyan ho natin ng mga elements such as music. Yun lang ho eh. Ang dami ho talaga rito. And by the way, kami ho magsasabi sa inyo, don't forget, iba ho yung Bitag Live prime time sa gabi, 7:30 to 8 sa BMUI headquarters ho, sa aking personal studio ho, na kung saan nag-live stream ho tayo, uploaded ho. As a matter of fact, pwede nyo hong panoorin yung Bitag Live prime time kagabi
So kung hindi nyo napanood, you can still go ahead and watch it. And then ito hong programa na to uploaded ho mamaya afternoon time, subtopics pa. So in the meantime, kami nagpapasalamat ho sa inyo. Sakaling hindi ho namin nabanggit yung mga bansa ho na kung saan nandun yung mga Pinoy, wag ho kayo mag-sentimiento. Nakakalimot din ho ako eh. At kuminsan ako humihingi ng paumanhin na hindi ho natin kuminsan na isulat lahat yung mga kung saan yung mga Pinoy. Kami nagpapasalamat sa inyo at marami ho kaming pasalamat at nagsasabi ho kami. Una sa lahat, meron ho kaming paglilinis na ginagawa ho sa loob ho ng aming organisasyon at paglilinis ho namin, ibig sabihin, we're streamlining the next generation coming in and the new generation and the now generation ho. Din sa loob ng bitag, meron ho mga now generation na pinagtanggal ho namin kung dahilan po na hindi na ho namin sasabihin sa inyo. Kaya lang ho kami, nagsasabi na ho sa inyo kapag sino man ho na sa aming mga social media pages, makikita niyo ho lahat ng mga pangalang lehitimo at organic staff ho ng bitag. Sakaling may naggamit ho ng pangalan yan, hindi ho namin lalagay mga pictures ho nila, but names, no title, they belong to what team. Sa Wikipedia, sasabihin ho na, yan hong laman ng Wikipedia, Sus Mariosep, wag ho kayo magpapaniwala, hindi ho namin, wala ho kaming pakialam dyan. Kaya kung ano mga pangalan nakasulat dyan, di totoo. Gusto niyo malaman lahat ho about us, you will see it's aming website and every pages ho namin, the names of the employers, the employees. Sabihin na ho namin sa inyo mga pangalan para kung sakali may tumawag ho dyan na sasabihin lumalapit sa inyo or whatever that is, pwede ho kayong lumapit sa amin ho and you can directly call us in our office just in case may kumatok dyan, sabihin sila'y ganare, sila'y sa bitag. Wag ho kayong papariwala. Para doon ho sa makikita ninyo pag wala na hong pangalan nila, wala na ho sa amin. Lumayas na ho sila. At pinalayas pala. Hindi lumayas. Pinalayas pala. May mga iba, sinasabi ho namin, sila ho'y honorably discharged. Meron hong dishonorably discharged. We don't have to tell you who they are. But we will discuss, we will mention the names of those who are honorably discharged. If they're not, the names are not included there, kayo na ho bumalanse. Wala na ho kaming oras. See you tomorrow. Adios.